Aktai Impas, Diyos ko po, NBI agent, criminal case, binulgar, Attorney Vic, patong-patong kaso, ombudsman. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case. Ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Article... Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si PH Update. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni PH Update. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni PH Update. Ipagpatuloy natin. Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na tatalakayin itong si Kalilong. Kalilong. Si Kalilong nagmukhang Hilong Talilong. No, Hilong Talilong. At may nagpadala sa akin Loko din tumisa si Attorney Vic eh. ng kopya. I think alam nyo na rin ito. Itong si Hilong Talilong Kalilong ay nahaharap sa isang reklamo. Mayroong isang reklamo na nakafile ngayon sa Office of the Ombudsman. Yung Military and Other Law Enforcement Offices, yung Ombudsman Muleo, MOLEO. Ibig sabihin po ng MOLEO, Military and Other Law Enforcement Offices. Tingnan ninyo kayo na po ang humusga. Wala akong sasabihin, kayo mahumusga. Ang reklamo... May kaso pala yan May kaso pala yung witness nyo. Naku, ng prosecutor. Ano ba yan? Wala pa kayong makuhang matinong witness? Reklamo laban sa kanya isang joint complaint affidavit with motion for preventive suspension. No? Ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case. Ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na kaso yan, arbitrary detention. Ano ho? Meron din siyang violation ng Article 126. Ano yung Article 126? Delaying the release ng isang taong under detention at violation of Article 129. Ano po yung 129? Yung search warrants. Pakinggan ninyo search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Seryosong kaso ang kinakaharap nito. So ano nangyari dito? Talagang pinakanta siya dyan sa witness stand para dito sa mga kinakaharap niyang problema. Ganun ba yun? Hindi, nagtatanong lang naman tayo dito kasi yung pagkanta niya ay masyadong anti-Duterte ang datingan. Kasi bagay, witness siya ng prosecution, talagang anti-Duterte datingan niya. Pero ano ba ang naging motivasyon niya? Kasi yung ordinaryong ahente sa NBI, walang ordinaryong ahente sa NBI na nasa matinong kaisipan ang gagawa doon sa ginawa niya. Tama, mali? Unless na lang merong kapalit. Yun lang ako, halimbawa NBI. Ako, iniisip ko, ganun Mukhang, syempre, may kapalit. Mantakin mo, napakarami palang kaso niyang na yan, ng witness na yan. Sa totoo lang, yung prosecutor ba, wala kayong wala ba kayong nakukuhang matino na witness? Gaya lang si Matriaga, di ba? Di naman galing sa matino yan na witness. May mga ano-ano rin yan, sabit. Tapos, eto pa palang isang to, yung sinasabi na Attorney Vic na Hilong Talilong, si Kalilong, meron din palang mga sabit yan. Di ba kasi parang napakadali kasing napakadali lang para sa kanila kasing kunin yung mga ganyan. Siyempre, minsan halimbawa, marami kang kaso. Di ba? Marami kang kaso. Gusto mo bang medyo mabawas-bawasan yan? Akin na sample lang hindi ko naman sinasabing sa kanya gagawin. Siyempre, mga ganun, halimbawa, gusto mo bang gumaan-gaan yung kaso mo? Gusto mo bang ma-absuelto? Kaso sa isang kondisyon, ito yung gagawin mo. Parang ganun. Di ba may mga ganon? Di ba mga katunay? Di ba? Siyempre, ikaw naman, dahil sa gusto mong gumaan kaso mo, gusto mong maabswelto ka, siyempre gagawin mo naman lahat
gagawin mo naman lahat para ano, di ba? Pero pwera na lang kung talagang meron ka paninindigan sa sarili mo na hindi, mali yung ipagagawa nyo sa akin. Hindi tama yan, hindi na baling mabulok ako sa ulungan. Basta ayoko sumama sa ganyan. Pero bilang mo na lang sa daliri mo yung ganun. Yung may mga ganung paniniwala. Kaya kung mahainan ka ng gano'n na, babaan natin yung kaso mo, pawalang sala ka, basta ganito gawin mo, syempre, minsan kakagatin mo yan eh. Ngayon, para sa akin kasi, hindi naman babagay maging witness yung mga ganyang tao na may mga kaso. Yung mga taong ganyan na may sabit. Agent ako. At alam ko, politically motivated itong galaw na to. At alam ko, anumang oras mula ngayon, o malapit na ang eleksyon, magbabago ang ihip ng hangin. Tapos, ay siyempre, karera yung mga nandyan eh. Hindi naman ho sila, basta-bastang government official kagaya sa PNP. Yung pagpasok mo sa PNP, alam mo, PNP ka. Diba, PNP ka. Pero yung mga karir yan, meron silang, kagaya dito, CPA siya, registered CPA siya. Diba, yung mga iba dyan, abogado. Kahit hindi sila NBI, yan talaga, meron silang karera, meron silang karir. Meron silang profesyon. Kumbaga yung pagiging law enforcement, sir, isa lang yan sa mga, siguro, gusto nila yung trabaho na yan o meron silang talagang passion sa ganyang kaya kahit na anong profession nila, pinasok pa rin nila. Kaya meron silang ibang profession maliban dyan, tapos papasukin mo yan, parang may problema. Diba? CPA ka, pumasok ka sa NBI. Kasi meron kang pangarap na gustong makamtan. Ngayon, bigla-bigla, dahil bigla kang magpapagamit dito sa impeachment na to. Pangarap diba? mo o kaso? masyadong weird yung ginawa na yun itong si Kalilong. Bakit mo gugustuhin? Kasi syempre, di ba? Ang target mo sa NBI, tumaas yung iyong pwesto dyan. Kasi ginawa ho niya na yan, sa kung sakali mong magbago ang hihip ng hangin. Hindi naman sa sa tingin ho natin, lahat ng NBI agent na aktibong merong partisipasyon dito sa kabalbalan na to. Sa tingin nyo ba pagka napasok si BP Sara, kahit hindi na si BP Sara trumabaho, kahit yung i-appoint niya na lang na NBI director, hindi niyo tatrabahuin yung mga yan. Tanong ko lang sa inyo mga kababayan, tatrabahuin yan. Ngayon, baka meron talagang mabigat na hawak dito kay Kalilong, kaya niya, kahit alam niya na problemado ang gagawin niya na yan, ginawa pa rin niya. Itong hilong kalilong na si Agent John Mark S. Kalilong. Yung hilong kalilong, ano ba ang ibig sabihin ng hilong kalilong? Sa mga malalalim sa Tagalog, ibig sabihin nito yung lito, yung tuliro, yung hilo. Hindi niya malaman anong nangyayari, hindi niya mapagtagpi-tagpi ngayon yung kanyang pagsisinungaling. Yan ang ibig sabihin ng hilong kalilong. And itong si Kalilong, nahaharap sa kaso, ang daming aligasyon dito. Meron din siyang violation ng Article 130 of the Revised Penal Code. Anong kaso yan? Searching domicile without witness, bawal ho yun. Kasi pag may nagpunta sa kinakailangan yan, bago nyo papasukin, upang gampanan yung pagsisearch ng inyong tahanan or premises, merong testigo. Kinakailangan yung barangay captain, yung barangay kagawad, kung pwedeng may pari dyan sa tabi ng bahay nyo, may simbahan, pakiusapan yung pari. Kinakailangan merong testigo bukod doon sa magpapatupad ng search warrant. Bakit? Upang maiwasan yung pag-aabuso, upang maiwasan yung paglabag doon sa linalaman ng search warrant, sapagkat yung search warrant, malinaw doon, tukoy dapat doon. Ano lang bahagi ng inyong pamamahay ang dapat nilang halugugin? Ano lang ang kanilang hahanapin o hinahanap? Hindi pwedeng open search warrant yan. Malinaw dapat sa search warrant, tukoy dapat yung lugar sa inyong opisina, sa inyong warehouse, sa inyong pamamahay, kung saan man kayo, kung ano lang ang kanilang hahalugugin. Kumbaga sa search warrant talaga, yan talaga yung sinasabi ni Attorney Vic, kung halimbawa, kwarto lang, ihahalugugin nila, is yun lang. Yun lang ang nakalagay doon. Hindi pwedeng lahat isi-search nila. No? Ito, sarap talaga makinig sa mga attorney kasi marami tayong nalalaman. Siyempre, hindi naman tayo abogado, kaya mas maganda yung natidinig natin yung mga ganitong klaseng abogado. Alam natin yung mga nagiging karapatan natin eh. 'Di ba? Tsaka yung talagang pagsa-search warrant, kailangan merong witness na makakakita na talagang nagsa-search sila. Kasi talagang minsan yung search warrant, delikado minsan yun. Diyan nagkakaroon ng problema. 'Di ba? Alam nyo na yung ibig kong sabihin, mga katunay. Yung mga tanim kamote Q, tanim buto, at ano ba ang kanilang hahanapin? Kaya importante na may testigo dyan. So itong si Agent
John Mark S. Calilong, yung nagpanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso. Naku. Pati Article 171, Pakilmo. falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito mabigat. Violation of Article 294, paragraph 5, robbery, extortion. Nako. No? Robbery Puchat. Ang tindi pala ng mga kaso niyan, grabe. Oh, mantakin mo, no? Nahukay talaga yung background ni Talilong. Yan ang pagaya na tayo kay Atty. Vic, eh. Diba? So, paano namin paniniwalaan yung ganitong klaseng testigo kung may mga ganitong klaseng kaso? Diba? Pag kami maniniwala, o kung ano yung mga sasabihin niya, kailangan paniwalaan namin. Eh, mas matitindi pa nga yung yung mga yung kinaso sa kanya kaysa kay BP Sara. Oh. So, paano kami maniniwala sa witness ng prosecutor? Di ba? Para si Matriaga lang yan eh. Kaya nga sinasabi ko dito, wala ba kayong makitang matino? Wala ba kayong makitang matino na pwedeng maging witness? Kaya yung taong bayan, nabubwisit sa prosecutor. Kasi, kung ano-ano na lang mga kinukuha nila, basta maidiin lang si BP Sara. Di ba? Kasi kung mga tunay na witness talaga yung kinukuha nyo, wala namang problema eh. Yung talagang magsasabi ng katotohanan eh. Kaso nga lang, yung mga witness na inilalabas nyo, may mga butas. So, kapag nalaman ng taong bayan yan, halimbawa ito, nalaman na ng taong bayan, may mga butas yung witness na inilalabas nyo, kanino na naman tatama yan? Siyempre sa inyo. Oh, sa inyo maiinis yung tao. Kay Talilong kasi, maiinis yung mga tao. Pero higit na mas maiinis at madadagdagan ng inis ng tao sa kung sinong mga tao ang nag-ano dyan kay Talilong. Eh sino ba yun? Yun yung mga nagtutulak ng impeachment dahil testigo nila yan. Oh. Mantakin mo, gagawin mong testigo, napakaraming kaso. Diba? Pambihira naman, mabigat nga ang kaso, Brad. Yari ka dito. Itong si Calilong, naku. Oh, and Pambihira Article ka. 308, theft, pagnanakaw. Ito po'y lahat nasa ilalim ng ating revised penal code at section 4 of Republic Act number 7438. Eh, madali ngang makuha ang testigo yan. Dami, parang sa dami ng gustong malusutan yan, talaga magtestigo yan. Para lang alam ninyo, yung pagkatao nitong nagpapanggap, nagkaroon ng 2 linggo. 2 linggo na seminar o 2 linggong pag-aaral. Ni baka nga hindi 8 hours a day yung 2 linggong yun eh. Naku. Pinapalusot na siya ay isang eksperto. Nandito yung kanyang... Eksperto. Sa sobrang pagka-eksperto, ang daming kaso. Eksperto siya sa kaso. Hindi siya eksperto bilang NBI. Eksperto siya bilang the caser. kaso. Final ito, February 27, 2026. Ay file ito February 27, 2026 at Ngayon lang. 3 p.m. 3:52 Bago lang. p.m. Oh. No, malinaw 'yan. Na-receive ito May oras sa pa. Office of the Ombudsman Assistance Center sa Pasay base sa impormasyon na ipinarating sa atin. Baka alam niyo na rin to, pero para malinaw, sino ba yung star witness ng prosecution? Smoking gun. Sana alam naman na to. Alam ng defense ito, no? Dapat ilabas ito sa sa impeachment trial. Tama si PH Update na dapat alam yan. Alam yan ng defense, yung mga attorney ng depensa ni BP sa attorney sa depensa. Dapat alam yan kung ano yung background nito. Siguro naman si Attorney Vic hindi naman magsisinungaling yan. Alam natin si Attorney Vic. 'Di ba? Ito'y talagang ako nung tumakbong senador to, talagang gustong-gusto kong manalo to eh. 'Di ba? Gusto kong manalo talaga at sa susunod sana talagang manalo si Attorney Vic dahil kung tutuusin mga katunay, kailangan natin ng ganitong uri ng senador.
'Di ba? Kailangan natin ng mga senador na lumalaban at talagang yung may mga alam. 'Di ba? Hindi yung walang alam, hindi yung mga naggagaling-galingan lang. Hindi yung magiging display lang pagdating ng araw. Ito yung mga kailangan natin. 'Di ba? Sana nga maging matalino na tayo sa susunod na botohan. Kaya sinasabi ko, parang hindi naman nagsisinungaling si Attorney Vic at legit naman yung sinasabi niya na talagang etong taong to, itong witness na to, si Talilong, talagang parang ganyan. 'Di ba? May mga kaso nakaka-imbier na. 'Di ba? Kaya dapat malaman talaga yan ng defense para ma-i-open. Tama si Sir PH update nun. Para ma-i-open yan. Kasi hindi pa pwedeng ganyan. Di ba? BP Sara. Kung background check. Hindi, tatanungin lang naman kung totoo hindi. Yes or no? Di ba? Yes or no? Para makita natin kung talagang dapat pagkatiwalaan itong kalilong na to. Kasi halimbawa, nag-a-apply ka ng trabaho. Nag-a-apply ka ng trabaho. O may nag-a-apply ka ng trabaho. Halimbawa, may nag-a-apply ng trabaho. Di ba? Tapos kilala mong mandarambong, magnanakaw, di ba? Nagnanakaw ng mga goods. Halimbawa, mag-a-apply siya bilang tao sa grocery. O yan, siya, grocery boy, parang gano'n. Kilala mong yun, may nagsasabi doon na, uy, shoplifter yan. Di ba? Ang daming kasong shoplifting yan, parang gano'n, di ba? May nag-a-apply na. Halimbawa lang, tatanggapin mo ba yun? Di ba? Siyempre hindi. Kasi siyempre may kaso, baka siyempre gawin niya yun. Kung ano-anong gawin yan. Ganon din yan. Hindi pa pwedeng magwi-witness dyan yung mga ganyang klaseng tao. Di ba? Kasi siyempre baka mamaya, ba't ka nagwi-witness? Dahil ba, sa kondisyon? O talagang kilala mo talaga yung wini-witnessan mo? Di ba? Kasi maaaring lamang dyan yung kondisyon eh. Lalong-lalo na kung marami kang kaso. Di ba? Anak na to ko, bibigat ng kaso na bit niya, meron pang falsification. Nagpo-falsify ho siya. Sinungaling niya si Kalilong na yan. Pambira o... tayo naman, di tayo abogado, kaya gusto ko si Atty. Vic Rodriguez sa sumalansan dito, di ba? Pero base doon sa... pagkilatis nitong si Atty. Vic, mahusay na abogado yan pagka sinabi niya mabigat yung mga kaso kinaharap nitong Kalilong na to. Mabigat yung talaga kaso niyan. Tapos ombudsman pa. Kung tutuusin lang, itong si Atty. Vic, kung talagang walang yato, kung talagang hindi aalis yan dyan sa administrasyon. Di ba? Para sa akin lang, kasi si Atty. Vic talaga, kung tutuusin, kita mo naman, isa sa mga kadikit ni BBM yan eh. Dati, eleksyon. Di ba? So ibig sabihin, pagkadikit niya si BBM, ibig sabihin, dinikitan siya ni BBM kasi alam niya talaga na magaling si Atty. Vic. Di ba? So si Atty. Vic talagang umalis lang naman talaga doon yan dahil hindi niya na ma-attend yung mga nangyayari. Di ba? Alis naman lahat eh. No? Pagpalagay natin, hindi kay Marcos, o sige, pagpalagay natin doon sa mga nakaikot kay Marcos. Maraming talagang mga kasama ni Marcos na mga nauna is talagang nag-alisan. Kung sino pa yung mga magagaling, yun nag-alisan. Kung sino pa yung mga timawa, yun ang natira. Kaya sayang talaga eh. Tutuusin kung maayos lang talaga yung administrasyon ngayon, tapos nandito sila Atty. Vic, maayos tapos si BP Sara, maayos ang gobyerno natin sa totoo lang. Sa totoo lang, napakaayos. Kasi kung tutuusin, hindi nila maibibintang kay BP Sara na gustong guluhin ni BP Sara ang gobyerno. Kasi noong mga panahon na magkasundo pa si BBM tsaka si BP Sara, wala namang problema. Wala namang problema eh. Hindi nga kumikibo si BP Sara eh. Kung ano yung binibigay na posisyon kay BP Sara, tinatanggap niya. Di ba? Gusto ni BP Sara noon ang ibigay sa kanya, yung defense ba yun? Parang ganyan. Pero binigay kay BP Sara sa DepEd. Tinanggap niya. Kahit sabihin na labag sa kalooban niya yun, pero ginalang niya yung desisyon kasi yun ang binigay sa kanya. Hindi siya nagreklamo. Kita nyo naman, di ba, marunong magbigay yung Vice President. Kaso anong ginawa? Anong nangyari? Di ba? Simula nung kinasuhan si BP Sara, diyan na nagsimula. Simula lang lumabas yung survey, yung nagkaroon ng halimbawa na si BP Sara noon, nagiging number 1 sa presidential, doon na nagsimula lahat. Di ba? Marami nang natakot. Kasi yung mga uhaw na uhaw sa kapangyarihan, yung mga tigang na tigang sa kapangyarihan, natakot kay BP Sara. Kaya dinire-diretso si BP Sara. Kasi alam nila na maaaring maagaw ni BP Sara kung ano yung dapat maagaw pagdating ng eleksyon. So ayun ang ayaw nilang mangyari. Di ba?
Kaya yung talagang ang tahimik ni BP Sara, kailan lang naman talaga lumaban yan, kailan lang nagsalita yan. 'Di ba? Ang tagal nga bago mag-resign eh. 'Di ba? Yung nagpag-usap sa kanya yung mga tauhan ni Boying, gano'n. Pambihira, oh. Prosecution na kanilang iniharap sa impeachment court. It's a total waste of time. A waste of Presenting him Tama naman to be talaga an eh. expert na hindi naman pala. Tapos, hindi binanggit Supply dito na naman. na meron pala siyang kinaharap na kaso at meron pang hiling na ilagay siya for preventive suspension. No, Pinakyaw na ni Talilong. ang kaso niya ay hindi biro-biro. Arbitrary detention, delaying release, search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister, perjury, robbery, extortion, theft, pagnanakaw. Oh, Mabigat magaling talaga. Master. Talagang magaling talaga. No? Talagang hasang-hasa talaga. Kita mo, ang daming kaso. Oh, paano nyo ngayon sasagutin yan, ang prosecutor? Oh, syempre, ang prosecutor niya, sasabihin na naman, gawa-gawa lang yan. O, kaya nga, kung sasabihin ng mga prosecutor, yung mga sinasabi na Atty. Vic, gawa-gawa lang yan. Di lahat ng sinasabi ng prosecutor laban kay BP Sara, sasabihin din namin, gawa-gawa nyo lang. Diba? ang kaso nito. It May BP Sara talaga, gawa-gawa lang talaga yun. goes into the very character of the person presented to be an expert witness. Na gustong palusutin na siya ay eksperto at yung kanyang testimonya kahapon ay nagkabutas-butas na. Wasak ang prosecution sa sarili nilang opensa. Yan ang naganap sa unang linggo ng pagdinig dito sa huwad na impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Malinaw dyan. No person shall be penalized, convicted, or be held liable on the basis of the guesses, speculation, or split, guesses at speculation ng mga tao na nagpapalaganap ng mga testimonyang wala namang basihan. Yan yung nasaksihan ng sambayan ng Pilipino. Incidentally, I would just like to show you itong si dating Supreme Court Justice Noel Tiham. Ito dapat yung mga ginagawang Presidential Legal Counsel. Hindi ng kasalukuyang Pangulo, hindi ni Bongbong Marcos, ayaw niya yung mga ganito eh. Yung mga tao magsasabi sa iyo ng totoo at hindi ito employment driven. Ito yung mga dapat Umiiwas sa katotohanan. Hindi kagaya Umiiwas sa real talk. Masakit daw sa tenga eh. ang pangalan to, ni Bersamin, di ba? Si Bersamin, sabi siguro, pagka siguro tinatanong si Bersamin sa legal opinion niya, sabi siguro, ayaw palusutan niya, dali lang niya. Di ba nakatingin siya nung pinipirma, rini-review niya, dito si Bunuan, dito si Bersamin, dito si Marcos Ligo. Nakita yung picture na yan. Siguro sabi niya, itong item na to, mapapalusutan natin. Dali lang yan. sa pamahalaan. Halimbawa, maging Pangulo at magiging Pangulo si Inday Sara Duterte, ito yung mga kalidad na pwedeng gawing Presidential Legal Yun? Counsel. Pakita ko lamang ang kanyang sinabi. Kikita niyo ba? Tatama sa ilaw. Hindi po. Yan. Tama. Labo. Regardless. Paki-screenshot nyo na lang. Yan po si dating si retired Justice Noel Tiham ng Korte Suprema. Ang sinabi niya, regardless of the outcome of the impeachment trial, there are no winners. Agree? Ang pinakatalunan daw dito ay ang ating bansa sapagkat ito ay paglustay ng Yes. ating kakarampot na Yes, resources tama. at oras ng pamahalaan. Tama, kasi talagang sayang lang talaga yung oras kung mga ganitong klaseng witness lang at yung mga kaso kay BP Sara, yung pagkakaksaya ng oras na matagal na nating alam na ito'y imbento lamang, no? At alam natin na napakahina, hindi naman talaga ka-impeach yung mga inaano nila kay BP Sara, is talagang nagsasayang lang tayo ng oras at panahon. Dahil napakarami talagang problema ng bansa. Yung flood control project nga lang, isa yan sa pinakamalaking problema ng bansa na dapat lutasin. Hindi yan dapat iwasan. Hindi dapat isantabi. Yung kay BP Sara is para sa akin, problemahan lang yan ng mga taong namumroblema kay BP Sara. Hindi taong bayan ang namumroblema kay BP Sara. Ang namumroblema kay BP Sara ay yung mga nasa posisyon na ayaw sa kanya
'Di ba? Sila ang namumroblema. Oh. So, kung tutuusin, waste of time lang itong nangyayari. Tapos may mga ganitong klaseng testigo na gusto nila makinig tayo, makinig ako, makinig lahat. 'Di ba? Bakit ko yan pakikinggan? Bakit ko yan paniniwalaan kung yung sarili niya nga hindi niya maayos eh? 'Di ba? At talakayin natin yan, bakit siya tama dyan. Sabi niya, the impeachment trial is full of fabulation, fabrication, and misallocation of resources. Malinaw yan. It is an exercise in futility that will neither contribute to our economic growth or the restoration of good governance. This Malupit. impeachment is a deceptive pursuit of politicians to camouflage their incompetence, abuse of power, and bad governance, which explains why our country is not moving forward and has Yes. not moved forward Tama. from June 30, 2022 up to the present. Sabi pa niya, in the final analysis, the impeachment trial of VP Duterte is a pretentious, if not a grandiose facade of nothingness. Wala itong impeachment trial na ito. Babalik tayo sa totoong issue. Yan yung kurakot at korupsyon. Yan, totoo. Yan yung flood control corruption. Yan ang Yan yung pinakamabigat. ghost flood control projects. Kasi kung tutuusin talaga, itong impeachment ni VP Sara, parang pamatay issue lang to eh. 'Di ba? Para yung flood control project ay hindi ma-open. Mas talagang dito nila tinututukan yan. 'Di ba? Pumapabor yan sa mga kaaway ng Duterte at pumapabor doon sa mga tao na maaaring masangkot sa flood control project. Kasi once na tinutukan kay VP Sara, hindi na masyadong matututukan yung flood control project na yan. Doon na mismo, iniisip nila pati yung taong bayan, ma-divert doon sa impeachment na lang nakatutok. At makalimutan na tong flood control. Parang ganun yung nangyayari. Mula Ilocos Norte hanggang Mindanao, yung mga nakinabang dyan, yung pagnanakaw ng pondo, yung mga proyektong nauwi na ghost flood control projects, yung mga substandard ghost flood control projects. Yan ang tunay na issue. Ano? Yan ang dapat nating huwag kalilimutan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay PH Update at syempre kay Attorney Vic Rodriguez. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.